Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa 1, pagkain na sumisira sa ayong MGA, buto at nagdudulat ni osteoporosis. Ngayong araw pag-uusapan natin ang pinakamasamang pagkain para sa iyong mga buto. Marami ang nag-iisip na sapat na ang pag-inom ng calcium at vitamina D para manatiling malakas ang buto. At totoo na ang mga sustansiyang ito ay mahalaga. Ngunit may mga pagkain na sumasabotahe sa lahat ng pagsisikap na iyon. Ang ilan ay ninanakaw pa ang calcium na meron ka na at iniiwang lalong marupok ang iyong mga buto. Kaya alamin natin kung ano ang mga pagkain ito na nagpapahina sa iyong mga buto, kung alin ang pinakamasama at kung anong mga alternatibo ang talagang nakakatulong para maibalik ang density ng iyong buto. At ang pinakakaraniwan sa lahat ay nasa iyong lalagyan ng asin. Ngunit ano ang ginagawa ng asin? Kapag kumonsumo ka ng labis na sodium, mas nagtatrabaho ang iyong mga bato para alisin ito at sa prosesong iyon kasama nilang inilalabas ang calcium. Ngunit hindi lang ang asin sa iyong mesa ang pinag-uusapan natin. Ang mga processed food ay puno ng nakatagong sodium. Ang isang simpleng mangkok ng canned soup ay maaaring may 1,500 mg, halos lahat ng dapat mong kainin sa isang araw. Ang mga biskwit pandesal maging ang breakfast cereals ay may mas maraming asin kaysa sa inaakala mo. At bakit hindi ito magandang balita? Dahil ang bawat karagdagang gramo ng sodium na kinakain mo ay nagiging sanhi ng pagkawala mo ng 17 mg ng calcium sa ihi. Kaya kung gusto mong protektahan ang iyong mga buto, mainam na simulan ang pagbabawas ng sodium sa mas mababa sa 2,300 mg kada araw. Ang pagbabasa ng labels ay makakatulong sa iyo na malaman kung nasaan ito. At sa bahay, isang epektibong tip ay ang magluto gamit ang mga aromatic herbs at spices sa halip na asin. Ang rosemary, thyme o oregano ay nagbibigay ng lasa sa iyong mga putahe nang hindi ninanakaw ang calcium. At kung pinag-uusapan natin ang mga tahimik na magnanakaw, ang susunod ay gumagana sa liwanag ng araw. Ang mga soft drinks, ang mga fizzy drinks na gustong-gusto ng marami at ano ang dahilan sa likod ng kanilang pinsala. Ang mga asido na nilalaman nito, lalo ng phosphoric acid, ay ganap na bumabago sa mineral balance ng iyong katawan. Kapag umiinom ka ng isang lata ng cola, ang phosphoric acid na yon ay pumapasok sa iyong dugo at lumilikha ng kawalan ng balanse. Kailangan ng iyong katawan na panatilihin ang isang mahusay na proporsyon sa pagitan ng phosphorus at calcium. Ngunit kung merong labis na phosphorus tulad ng sa mga inuming ito, kailangan ng iyong katawan na kumuha ng calcium mula sa mga buto upang makabawi. Ito ay ang iyong sariling katawan na nagtatanggal ng istruktura nito upang mapanatili ang chemical balance. At ang mga numero ay nakakabahala. Napagmasdan na ang mga kumukonsumo ng soft drinks araw-araw ay mayroong hanggang 4% na mas mababang bone density sa balakang. Maaring tila maliit ito, ngunit ang pagkakaiba na yon ay nagpapataas ng panganib ng fracture. At ang mga babae pagkatapos ng menopause ang pinakaapektado ng soft drinks dahil ang kanilang mga buto ay nawawalan na ng density dahil sa mga pagbabago sa hormonal. Ang lahat ng ito nang hindi binabanggit na kapag umiinom ka ng soft drinks, hindi ka na umiinom ng tubig, fortified plant-based drinks o vegetable smoothies na maaring magbigay ng tunay na sustansya sa iyong kalansay. Bukod pa rito, ang mga inuming ito ay may isa pang problema, ang asukal. Isang lata lang ay maaring maglaman ng hanggang 39 grams. Ngunit ang tungkol sa relasyon ng asukal sa iyong kalansay ay pag-uusapan natin mamaya. Kaya kung gusto mo ang pagiging bubbly, maaari mong subukan ang natural sparkling water at lagyan ng hiwa ng lemon o pipino. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam ng walang phosphoric acid.
o kaya ay maghanda ng homemade iced tea na may mga herbs tulad ng mint o luya na meron ding anti-inflammatory properties. Ngunit bago tayo magpatuloy sa mas malinaw na mga kaaway, may mga pagkain na tila perpekto para sa iyong mga buto ngunit may bitag. Pinag-uusapan ko ang mga beans, nuts at whole grains. Ang parehong mga pagkaing laging inirerekomenda para sa kanilang calcium at minerals. At ano ang problema sa kanila? Meron silang mga compounds na tinatawag na phytates at ang mga ito ay kumikilos bilang mineral snatchers. Ang phytates ay anti-nutrients, mga sangkap na binuo ng halaman upang protektahan ang kanilang mga buto sa kalikasan. Kapag kumakain ka ng lentils, chickpeas o raw almonds, ang mga phytates na ito ay dumidikit sa calcium, iron at zinc sa iyong pagkain. Nabalutan nila ito ng mahigpit kaya hindi ito maabsorb ng iyong bituka. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang kayamanan ng minerals na hindi mo mahawakan dahil ito ay nakakandado. Kaya ang isang tasa ng beans ay maaring may 160 milligrams ng calcium, ngunit kung hindi mo ito inihanda ng maayos, isang maliit na bahagi lamang ang maa-absorb mo. Ang phytates ay humaharang ng hanggang 80% ng calcium na available. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong tanggalin ang mga beans sa iyong dieta. Sa kabaliktaran, ang mga ito ay mahalagang pagkain na may plant protein, calcium fiber, at maraming benepisyo. Ang sikreto ay kung paano mo sila ihanda. Kung ibababad mo ang mga beans sa loob ng 8 hanggang 12 oras bago lutuin, mababawasan mo ang phytates sa mas mababa sa kalahati. Ang tubig ng pagbababad ay nagpapagana ng mga enzymes na nagtatanggal ng mga anti-nutrients na ito. At may isa pang sikreto na nagpapalaki ng absorption. Magdagdag ng isang patak ng suka o lemon sa tubig ng pagbababad. Ang acidity ay nakakatulong na mas mabilis na masira ang mga phytates o maaari mo ring patubuin ang mga beans. Hayaan mo lang silang basa sa loob ng 2 o 3 araw hanggang sa lumabas ang isang maliit na sprout. Ang prosesong ito ay nagtatanggal ng halos lahat ng anti-nutrients at nagpapataas din ng bitamina. At sa whole grains may katulad na nangyayari. Ang bran ay may phytates na humaharang sa mga mineral, kaya mahalaga na ibabad ang oats. At ang mga nuts ay nakikinabang din sa parehong paggamot. Kapag ibinabad buong gabi at pinatuyo sa oven sa mababang temperatura, makakakuha ka ng merienda na tunay na nakapagpapalusog. Ngayon, may isa pang pang-araw-araw na pagkain na hindi rin maganda sa iyong mga buto. Ang tasa ng kape na gumigising sa iyo tuwing umaga, lalo na kung ito ay nagiging 4 o 5 tasa sa isang araw. At bakit nakakaapekto ang isang stimulant sa iyong mga buto? Bawat tasa ng kape, kapag nalampasan mo na ang 300 mg ng caffeine sa araw na yon, ay nagiging sanhi ng pagkawala mo ng 6 mg ng calcium sa ihi. Maaring tila maliit ito, ngunit kung umiinom ka ng 5 tasa araw-araw, ito ay 30 mg na nawawala bawat araw. Sa isang taon, halos 11 grams ng calcium ang nawawala. At iyan ay hindi pa kasama na ang caffeine ay nagpapababa rin sa kakayahan ng iyong bituka na mag-absorb ng bagong calcium mula sa pagkain. At syempre, ang caffeine ay hindi lamang nasa kape. Ang black tea, energy drinks, ilang soft drinks, at maging ang tsokolate ay may caffeine. Ang isang lata ng energy drink ay maaaring may 80 mg, isang tasa ng black tea ay 50, at isang onsa ng dark chocolate ay 10. Kung pagsasamahin mo ang lahat ng kinokonsumo mo sa isang araw, maaari kang lumampas sa 400 mg nang hindi mo namamalayan. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi mo kailangang tanggalin ang kape ng tuluyan. Ngayon, alam natin na ang katamtamang pagkonsumo ng hanggang 200 mg sa isang araw, mga 2 tasa, ay hindi nagdudulot ng makabuluhang negatibong epekto sa mga taong kumokonsumo ng sapat na calcium. Ang sikreto ay ang pagbabalanse.
Kung iinom ka ng kape, maaari mo itong gawin kalahating oras pagkatapos ng almusal, hindi nang walang laman ang tiyan. Sa ganoong paraan, binibigyan mo ng oras ang iyong katawan na ma-absorb muna ang mga sustansya mula sa pagkain. At may isang matalinong paraan upang mabawasan ang pinsala. Sa bawat tasa ng kape, uminom ng isang baso ng tubig. Ito ay bumabawi sa diuretiko na epekto at nagpapalabnaw ng konsentrasyon ng caffeine sa iyong sistema. Maaari ka ring magpalit-palit sa mga herbal infusions na walang caffeine tulad ng chamomile o luya na meron ding anti-inflammatory properties na pasasalamatan ng iyong kalansay. At pagdating sa mga likidong nakakasira sa iyong mga buto, may isa na umaatake mula sa maraming panig, ang alcohol. At ang totoo ay ito, walang ligtas na dami ng alcohol pagdating sa kalusugan ng buto. Bawat patak ay merong epekto kahit na maliit lang. Ngunit maging makatotohanan tayo. Ang isang baso ng alak o isang beer sa katapusan ng linggo ay hindi sisira sa iyong kalansay. Ang tunay na problema ay dumarating kapag ang pagkonsumo ay nagiging araw-araw. Una, nakikialam ito sa mga cells na nagtatayo ng bagong buto, ang mga osteoblasts. Pinapatulog ng alcohol ang mga to, ginagawang mas kaunti ang kanilang kahusayan. At sa parehong oras, pinapagana nito ang mga cells na sumisira ng lumang buto, ang mga osteoclasts. Ito ay tulad ng pagpapabilis ng demolition habang pinapabagal ang konstruksyon. Isang sakuna sa mabagal na paggalaw. Sinasabotahe din ng alcohol ang paggawa ng mahahalagang hormones para sa iyong mga buto. Sa mga lalaki, binabawasan nito ang testosterone. Sa mga babae, binabago nito ang estrogen. At ang dalawang hormones na ito ay mahalaga para mapanatili ang bone density. Bukod pa rito, iniiritan ng alcohol ang tiyan at bituka. Pinapahirap nito ang absorption ng calcium at vitamina D. Maaari kang umiinom ng lahat ng supplement sa mundo, ngunit kung labis kang umiinom, hindi ito mapakinabangan ng iyong katawan. Malinaw ang mga numero. Ang mga umiinom ng higit sa 3 units ng alcohol kada araw ay merong hanggang doble na panganib ng fracture sa balakang. Ang alcohol ay nagde-dehydrate at ang dehydration ay nagpapababa sa daloy ng nutrients patungo sa mga buto. Pinapataas din ito ang panganib ng pagkahulog at ang pagkahulog na may mahinang buto ay isang receipt para sa fracture. At ito nang hindi binabanggit na ang alcohol ay nagbibigay ng walang laman na calories na pumapalit sa masustansyang pagkain sa iyong dieta. Kung naghahanap ka ng antioxidants, mas mainam na kumain ng ubas o blueberries. Nagbibigay sila ng parehong benepisyo nang hindi umaatake sa iyong mga buto. Ang isang pagkain ay maaring maging kaalyado o kaaway ng iyong mga buto depende sa kung paano mo ito ihanda. Ang spinach, halimbawa kapag hilaw sa iyong salad, ay maaring magnakaw ng calcium sa iyo, ngunit kapag niluto sa steam ay nagiging pinagmulan nito. At bakit nangyayari ang pagbabagong ito? Lahat ay may kinalaman sa mga compounds na tinatawag na oxalates. Ang mga oxalates ay kumikilos ng katulad ng phytates na nakita natin kanina. Ang mga to ay magnet para sa calcium. Kapag kumakain ka ng hilaw na spinach acelgas o hilaw na beetroot, ang mga oxalates na ito ay kumukuha ng calcium sa iyong bituka. Kumakabit sila dito at bumubuo ng mga kristal na hindi kayang sirain ng iyong katawan. Ang isang tasa ng hilaw na spinach ay may 245 mg ng calcium. Maganda pakinggan para sa iyong mga buto, ngunit ang parehong spinach ay may 750 mg ng oxalates. Ang resulta ay halos 5% lamang ng calcium na iyon ang naabsorb mo. Ngunit ang mga kristal na oxalates at calcium na to ay hindi lang nagiging sanhi ng pagkawala mo ng calcium. Maaari rin silang maipon sa iyong mga bato at bumuo ng mga bato. Ang kidney stones ang napakasakit na inihambing ng ilan sa panganganak. 80% ng kidney stones ay gawa sa calcium oxalate.
Kaya ang problema ay higit pa sa iyong mga buto. Ngayon, narito ang magic ng pagluluto. Kapag nilaga mo ang spinach sa loob ng 3 minuto at itinapon ng tubig, inaalis mo ang hanggang 50% ng oxalates. Kung lulutuin mo to sa steam, mababawasan mo ng 30%. Bigla ang spinach na yon ay nagiging kaalyado ng iyong mga buto mula sa pagiging magnanakaw. Ngunit meron pang ibang tricks. Ang sesame seeds na mayaman sa calcium ay mas mahusay na naglalabas ng kanilang sustansya kung dinudahan mo ang pagtotoast. Ang broccoli ay naglalabas ng mas maraming calcium kung lulutuin mo to sa steam ng 4 minuto lang, hindi na higit pa. At mahalaga din ang temperatura. Ang pagluluto sa sobrang init ay sumisira ng mahahalagang bitamina para sa calcium absorption. At dito narating natin ang kaaway na nag-oorganisa ng karamihan sa mga atake sa iyong mga buto. Pinag-uusapan ko ang asukal. Ang puting pulbos na ito na nagpapatamis sa iyong buhay ay maaring nagpapait sa kinabukasan ng iyong kalansay. Hindi lang ang table sugar ang pinag-uusapan natin, kundi pati na rin ang lahat ng idinagdag na asukal sa mga processed food. At paano to gumagana? Kapag kumokonsumo ka ng asukal, naglalabas ang iyong katawan ng inflammatory cytokines, mga molecules na gumagana bilang senyales ng alarma. Ang mga cytokines na ito ay nagpapagana ng mga osteoclasts, ang mga cells na sumisira sa buto. Sa parehong oras, pinapabagal nito ang mga osteoblasts, ang mga cells na nagtatayo ng bagong buto. At ang pamamagana to ay hindi isang panandaliang bagay. Kung kumokonsumo ka ng asukal araw-araw, pinapanatili mo ang pamamagana to na patuloy na gumagana, ngunit ang pamamaga ay simula pa lamang. Ginagawa rin ng asukal na mas acidic ang iyong dugo. Kailangan ng iyong katawan na panatilihin ng isang pH na bahagyang alkaline sa pagitan ng 7.35 at 7.45. Kapag kumakain ka ng asukal, bumababa ang pH na yon. At ano ang ginagawa ng iyong katawan para makabawi? Kumukuha ito ng alkaline minerals mula sa kung saan man ito nakaimbak. At ang pinakamalaking imbakan ng alkaline minerals ay ang iyong kalansay. Kinukuha ng iyong katawan ang calcium, magnesium at potassium mula sa iyong mga buto upang neutralisahin ang acidity na yon. Kaya ang isang orange juice o isang soft drink ay maaring maging sanhi ng pagkawala mo ng calcium sa loob ng mga oras pagkatapos mong inumin. Kung nangyayari ito ng ilang beses sa isang araw, araw-araw sinisira mo ang iyong kalansay paunti-unti. Nagpapataas din ng cortisol ang asukal, ang stress hormone, at ang mataas na cortisol sa matagal na panahon ay lason sa iyong mga buto. Ang mga taong may mataas na antas ng cortisol ay maaaring mawalan ng hanggang 2% ng bone density bawat taon. At meron pang isa, nakikialam ang asukal sa vitamina D. Kapag mataas ang glucose sa iyong dugo, hindi magampanan ng maayos ng vitamina D ang trabaho nito na tumulong sa pagsipsip ng calcium. Para itong may susi, ngunit hindi mabuksan ang pinto. Maaari kang umiinom ng mga suplemento ng vitamina D at calcium, ngunit kung ang iyong dieta ay puno ng asukal, ito ay pagtatapon lang ng pera. Kaya kung gusto mong protektahan ang iyong mga buto, ang unang hakbang ay alamin kung nasaan ang asukal. Basahin ang mga labels. Corn syrup, dextrose, maltose, anumang salita na nagtatapos sa ose ay asukal. Ang isang plant-based yogurt ay maaring may 20 grams. Ang isang tomato sauce, 12 grams bawat serving. Ang pandesal, 4 grams bawat slice, lahat ay nagdaragdag. At kung ang asukal ay kaaway ng iyong mga buto, may isang pinsan na maaring makasama, ang puting harina, puting tinapay, pasta, biscuit, pastries, lahat ng mga pagkain ito na tila hindi nakakasama ay sa katunayan ay asukal na nakabalat kayo. Na prosesong mabilis ng iyong katawan ang mga ito, kaya halos kapareho ang epekto
sa iyong mga buto ng purong asukal. At bakit ang isang bagay na tila iba ay gumaganang pareho? Dahil sa pagpipino ng mga butil, inaalis nila ang lahat ng fiber at sustansya na magpapabagal sa kanilang absorption. Ang isang piraso ng puting tinapay ay nagiging glucose sa iyong dugo sa loob lamang ng ilang minuto. Nagpapanik ang iyong pancreas at naglalabas ng insulin ng napakabilis. At ang roller coaster na to ng glucose at insulin ay lumilikha ng parehong inflammatory response na nakita na natin sa asukal. Naglalabas ng inflammatory cytokines, nagpapagana ng mga cells na sumisira ang mga osteoclasts at bumibilis ang bone demineralization. Bukod pa rito, kapag kumakain ka ng whole grains, may kasama itong mga mineral tulad ng magnesium, zinc at manganese. Ang mga mineral na to ay mahalagang cofactors para magamit ng tama ng iyong katawan ang calcium. Ang mga refined grains ay hindi lamang walang mga mineral na to kailangan ng iyong katawan na gastusin ang mga ito upang iproseso ang mga ito. Parang nagbabayad para nakawan. Kumakain ka ng isang plato ng puting pasta at gumagastos ang iyong katawan ng mga reserba nito ng mineral upang i-metabolize ito mga mineral na kailangan ng iyong mga buto ng agaran. At ang mga refined carbohydrates ay matalik na kaibigan ng karaniwang kaaway, ang pamamaga. Nasaan-saan patuloy na umaatake at ang epekto nito ay cumulative. Bawat slice ng puting tinapay sa almusal, bawat plato ng pasta sa tanghalian, bawat biskwit sa kape ay isang maliit na atake na unti-unting sumisira sa iyong mga mineral reserves. Kung nag-aalmusal ka ng tostadas, nagtatanghalian ng sandwich at naghahapunan ng pasta, pinipilit mo ang proseso ng mineral extraction na to ng 3 beses sa isang araw. At may isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam, binabago din ng refined foods ang iyong intestinal microbiota. Ang mga good bacteria sa iyong bituka, ang mga nakakatulong sa pagsipsip ng calcium, ay nagugutom sa isang dieta na puro refined foods. Kailangan nila ng fiber para mabuhay. Kung walang fiber, ang mga bad bacteria ang mamamayani at bumabagsak ang iyong kakayahan na sumipsip ng nutrients. Ang solusyon ay hindi ang alisin ang lahat ng carbohydrates, kailangan ng iyong utak ng glucose para gumana. Ang sekreto ay ang pumili ng complex carbohydrates na may intact na fiber. Ang brown rice, quinoa, whole oats, 100% whole wheat bread. Ang mga pagkain ito ay naglalabas ng glucose, ng dahan-dahan, ng hindi nagiging sanhi ng insulin spikes o pamamaga. Kung gusto mo mag-transition, maaari kang magsimula sa paghahalo ng kalahati at kalahati, kalahating tasa ng puting bigas na may kalahati ng brown. Unti-unti masasanay ang iyong panlasa sa mas matinding lasa ng whole grains at kapag naghahanda ka ng pasta, mas mainam na lutuin ito al dente. Ang sobrang luto na pasta ay mas mabilis na natutunaw at nagiging sanhi ng mas mataas na glucose spikes. Maaari ka ring magdagdag ng gulay at plant protein sa iyong mga putahe ng carbohydrates. Ang fiber at protein ay nagpapababa ng glycemic response. Pinoprotektahan nila ang iyong mga buto mula sa acid attack. At dito narating natin ang malaking kaaway, ang trans fats. Ang mga partially hydrogenated oils na ito ay nasa lahat ng dako. Margarine, industrial pastry, supermarket, biscuits, microwave popcorn, fast food. Ang mga ito ay artificial fats na nilikha ng industriya upang mas matagal ang shelf life ng mga produkto. Ang trans fats ay deformed molecules. Kapag kinuha ng industriya ang liquid vegetable oil at binombahan ito ng hydrogen upang gawin itong solid, lumilikha ito ng isang taba na hindi kinikilala ng iyong katawan. Ito ay parang pagbibigay sa iyong mga cells ng isang depektibong construction material. Sinusubukan nilang gamitin ito, ngunit hindi ito magkasya ng maayos. At kapag ang mga deformed fats na ito ay isinama sa cell membranes, lahat ay nagsisimulang gumana ng mali.
Nagiging distorted ang mga signal sa pagitan ng mga cells, hindi maayos na pumapasok ang nutrients at hindi lumalabas ang wastes tulad ng dapat. Ngunit ang pinakamalupit nitong atake ay laban sa balanse sa pagitan ng bone destruction at formation. Buhay ang iyong kalansay at patuloy itong nagre-renew. Ang mga osteoclasts ay sumisira ng lumang buto. Ang mga osteoblasts ay nagtatayo ng bagong buto at ang balanse na ito ay maselan at tuluyang sinisira ng trans fats. Nagpapagana sila ng chronic inflammation na nagpapabilis sa mga osteoclasts habang pinapabagal ang mga osteoblasts. Mas mabilis na nasisira ang iyong buto kaysa sa muling pagtatayo nito. Para itong paggiba ng isang bahay ng mas mabilis kaysa sa pag-aayos mo nito. At narito ang pinakabalat kayo. Sinasabotahe ng trans fats ang vitamina K2 sa iyong katawan. Ito ang nagdidirekta ng calcium patungo sa iyong mga buto. Kung wala ito, ang calcium ay lumulutang sa iyong dugo nang hindi alam kung saan pupunta. Hinaharang ng trans fats ang mga enzymes na nagpapagana ng vitamina K. Meron kang calcium, meron kang vitamina, ngunit hindi sila maaring magtulungan dahil pinutol ng trans fats ang komunikasyon. Kaya ang pagsabotahe na to ang dahilan kung bakit ang trans fats ang general ng kaaway na hukbo. Hindi lamang sila umaatake ng direkta tulad ng pamamaga at oxidative stress. Pinutol din nila ang mga linya ng supply. Hinaharang nila ang mahahalagang nutrients. Dina-deactivate nila ang iyong mga sistema ng pag-aayos. Nag-uugnay sila ng isang atake na nagpapahina sa iyong kalansay mula sa lahat ng posibleng anggulo. Ang mga numero ay nakakatakot. Bawat 2% ng calories na nagmumula sa trans fats ay nagpapataas ng panganib ng coronary heart disease ng 23%. Kung kumakain ka ng industrial pastries, 3 beses sa isang linggo margarine sa almusal at fast food, sa katapusan ng linggo madali mong malalampasan ng 2% na yon. At bumalik tayo sa kalansay, ang trans fats ay lumilikha ng mas mababang kalidad ng buto, mas marupok. Maaari kang magkaroon ng dissenting densitometry, ngunit ang iyong buto ay tulad ng isang basong hindi maayos ang pagkakayari, handang masira sa mga impact na sa ibang pagkakataon ay hindi dapat maging problema. Ngayon, ang magandang balita ay ganap na maiiwasan ang trans fats. Basahin ang mga labels na naghahanap ng partially hydrogenated oil o hydrogenated fats. Kung lumabas ang mga ito, mas mainam na iwanan ang produktong iyon sa istante. Kahit na nakasulat na zero trans fats, kung meron itong mas mababa sa kalahating gramo bawat serving, maaring i-round off sa zero ng legal. Ngunit kung kumakain ka ng ilang servings, ang mga zero na yon ay nagdaragdag. Para palitan ang mga ito, gumamit ng natural fats na nagpapalusog sa iyong mga buto. Ang extra virgin olive oil ay may anti-inflammatory compounds. Nagbibigay ang avocado ng fats na nakakatulong sa pagsipsip ng fat-soluble vitamins tulad ng B at K. Ang mga ibinabad na nuts ay nagbibigay ng healthy fats na may minerals para sa iyong mga buto. At kung kailangan mong lagyan ng spread ang tinapay, ang tahini o almond butter ay mas mainam kaysa sa anumang margarine. Sa madaling salita, ngayon alam mo na ang 10 na kaaway ng iyong mga buto, mula sa sodium na tahimik na nagnanakaw hanggang sa trans fats na sumasabotahe sa buong sistema ng pag-aayos. Bawat isa ay umaatake ng magkakaiba. Ngunit lahat sila ay nagtatrabaho patungo sa parehong layunin, ang pahinain ang iyong kalansay. At ang magandang balita ay meron kang kaalaman upang ipagtanggol ang iyong sarili. Ihanda ng maayos ang mga beans, lutuin ang mga leafy greens, pumili ng whole grains, iwasan ang mga ultra-processed foods. Ang mga ito ay simpleng pagbabago na gumagawa ng malaking pagkakaiba. Ang iyong mga buto ay hindi patay na bato, sila ay buhay at napakahalaga na protektahan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa Dr. Luis Fernando Garcia channel
para sa mas marami pang health tips,